Bakit ini-endorso niya? Diba? Gumagamit pa siya ng salitang kasihan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Talagang masasabi mong demonyo yung putang inang Markuletang ito. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Markuleta, putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha? Hindi ka ba tinuruan ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo? Dimuho ka? Ini-endorso mo yung isang rapist? Ha? Tapos sasabihin ni Digonyo, mas matalino ka kaysa sa kanya, putang ina ninyo. Mga tarantado kayo. Mga kiki ng ina ninyo. Ha? O kayo, lalong-lalo ka na Eduardo Manalo, ikaw mongoloid kang diputa ka. Mga kababayan, ako po ay humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Ako po at kasama na rin po si Pastor Apollo Kibuloy para lahat po kami ay makarating sa Senado at magawa po namin yung sama-sama naming ipinangako sa inyo. Lalo na po yung pagtatama sa maraming mali na nakikita natin sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat at kasihan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kababayan at mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ito muli si The Wonder sa Philippines. Ngayon po ang pag-uusapan natin, itong si Epifanio Labrador na talagang isang mapanirang tao na laging binabanatan ang pamamahala. Na talagang gumawa po ng mga kasiraan na wala namang katotohanan. Kaya po kinasuhan ito ng napakaraming mga kaso. Ngayon, nagtatago na. Ngayon mga kababayan, itong si Epifanio Labrador, gumawa ulit ng karumal-dumal na paninira. Dahil dito, si Congressman Marcoleta na ating kapatid na tumatakbo bilang senator, itong si Epifanio Labrador, walang humpay na pinagmumura. Sinama pa ang ating tagapamahalang pangkalahatan na itong si Marcoleta daw, kesyo daw, bakit daw sinusuportahan niya si Kibuloy. At parang ikinakampanya pa ito, mga kapatid at mga kababayan. Itong Epifanio Labrador na ito, namumuro na. Talagang yung strategy ni Epifanio Labrador, Aling Marie, Chris Nasahay, na talagang wala silang ginawa kundi siraan po ang ating pananampalataya. Mamaya po magre-react po tayo dito sa sinabi niya kay Congressman Marcoleta na talagang below the belt ito. Mga kapatid at mga kababayan, panoorin po natin ito. At mamaya magbibigay tayo ng reaksyon natin. Bakit si Congressman Marcoleta sa kanyang pagtatalumpati nabanggit niya si Kibuloy. Sa aking opinion at palagay, sasagutin ko mamaya yan para po maliwanagan yung mga kababayan natin. Lalong-lalo na po yung nabobola at naluloko ng estapador at magnanakaw na ito. Na walang humpay na proud na binabanggit yung mga amo niya. Magko-comment tayo mamaya mga kapatid at mga kababayan. Hindi natin papalampasin itong ginagawa ni Epifanio Labrador. Hindi ko na sana papansinin ito Kaso yung mga kapatid natin, talagang nagpi-PM sa atin na ka-wonders. Tignan mo nga si Epifanio Labrador. Sabi ko, kabayan, hindi ko na yun pinapansin. Ay kapatid, hindi ko na yun pinapansin kapatid kasi talagang walang kwentang tao yan. At talagang isang demonyo yan. Kahit saglit lang kapatid, anuin mo lang, itapik mo lang ito kasi baka may mga tao dyan na makapanood, maniwala kay Epifanio Labrador. O sige po kapatid, sabi ko. So ngayon, eto na. Binabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga malhagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ito pong mga naging pahayag po ni Marcoleta na isang membro ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. Alam nyo, pag sinabing Iglesia ni Kristo, alam nito ang katotohanan. At ang tunay na Iglesia ni Kristo, hindi nakikipagkaibigan sa mga taong mapagpanggap. Hindi nakikisama sa mga taong nagpapanggap na si Kristo o makapangyarihan. Alam nyo, dito sa video ito, mapapanood ninyo, masasabi ko po na talagang dahil po sa pera, dahil po sa impluensya, dahil po sa politika, nagagawa niyang babuyin, nagagawa niyang kalimutan yung aral at turo ng Diyos sa kanila. So dito mo rin malalaman na itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibulok. So ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Bakit si Congressman Marcoleta binanggit yung pangalan ni Pastor Kibuloy? Mga kababayan at mga kapatid, galit na galit siya. Bakit daw kailangang parang ikinakampanya ni Epifanio Labrador si Congressman Marcoleta? Galit na galit ito. Pakinggan natin. Po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibulok. So ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Mga kababayan, ako po ay humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Ako po at kasama na rin po si Pastor Apollo Kibuloy para lahat po kami ay makarating sa Senado at magawa po namin yung sama-sama naming ipinangako sa inyo, lalo na po yung pagtatama sa maraming mali na nakikita natin sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat at kasihan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo talaga sira ulot gago tong membro ng Iglesia ni Manalo na diablo eh. Alam ni Marcoleta na nagpapanggap lang na Diyos-Diyosan. Etong si Kibuloy. Alam yan ni Marcoleta. Alam ni Marcoleta na hindi si Kibuloy ang nagmamay-ari ng ating buhay. Alam ni Marcoleta bilang isang membro ng Iglesia ni Cristo, kung siya man talaga Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia ni Manalo, alam niya na si Kibuloy ay hindi ang siyang nagmamay-ari ng buong mundo, maging ng ating mga kaluluwa. Pero bakit ini-endorso niya? Bakit ini-endorso niya? Diba? Gumagamit pa siya ng salitang kasihan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Talagang masasabi mong demonyo yung putang inang Marcoletang ito. Isa lang ang masasabi. O mga kababayan, tignan nyo po kung gaano kabulok at kabobo, kademonyo ang taong ito. Itong si Epifanio Labrador, talagang hindi gumagamit ang utak. Ang utak nito mga kababayan, mga kapatid, hindi niya ginagamit. Kung susukatin natin ang utak nito, ang lalim ng intelligence IQ nito, esing liit ng unanong langgam na may mental disorder.
na pinagtatadyakan ng higanteng elepante. Tignan nyo po mga kapatid kung gaano kalapastangan ang taong ito. Paano niya murahin si kapatid na Congressman Marcoleta at bastusin ang ating pananampalataya. Galit na galit po siya dahil po binanggit ni Congressman Marcoleta itong si Pastor Kibuloy sa kanyang talumpati. Alam mo ikaw, Epifanio Labrador, kung hindi ka gumagamit ng utak, hindi ka talaga gumagamit ng utak eh. Siyempre, katim ni Congressman Marcoleta si Pastor Kibuloy. Malamang babanggitin niya ito. Hindi porke kinasuhan niyo si Pastor Kibuloy, pinaratangan niyo ng kung ano-ano, guilty na ito. Napatunayan niyo ba na si Pastor Kibuloy ay guilty sa kanyang mga kasalanan? Alam mo, Epifanio Labrador, at sa lahat ng mga nabola ng bulok na baboy na ito, pasensya na po kayo kasi nanggigigil po ako eh. Ang taong ito, nangingialam. Anong pakialam mo kung si Congressman Marcoleta ay banggitin niya sa kanyang salita or parang ini-endorse niya? Si Pastor Kibuloy at si Congressman Marcoleta ay mga individual yan na nangangampanya. Magkagrupo yan. Alangan namang si Pastor Kibuloy at Congressman Marcoleta ay mag-away. At hindi banggitin ni Congressman Marcoleta. Siyempre babanggitin niya. Ito mga takbong politiko ito eh. Anong pakialam mo kung i-endorso ni Congressman Marcoleta itong si Kibuloy na sinasabi mong may-ari ng mga kaluluwa at nagpapakilalang Panginoon? Wala nang kinalaman ang pananampalataya ni Congressman Marcoleta dyan at ang pamamahala. Ang isip ni Congressman Marcoleta at ng pamamahala merong sariling pag-iisip itong si Congressman Marcoleta. Kumbaga, separate po yung reliyon dyan. Na sinasabi mo, hindi naturuan ng magandang asal, na ang mga iglesia ni Cristo ay naturuan ng magagandang asal, pero itong si Marcoleta ay nagkulang sa aral. Parang yan ang gusto mong palabasin eh. Tapos nangingialam ka bakit inendorso ni Congressman Marcoleta si Kibuloy na sinasabi mong makasalanan. Sinong hindi makasalanan na mga tumatakbo sa politika, na nasa gobyerno ngayon, nasaksakan ng mga korupsyon? O tignan nyo ang ginagawa nila. Di ba? Pinapakialam mo yung diskarte ni Congressman Marcoleta. Siyempre, wag nyong alangan naman sabihin ni Congressman Marcoleta habang nagsasalita, wag nyong iboto si Kibuloy dahil makasalanan. Wag nyong iboto si Kibuloy dahil nagpapakilalang Panginoon at may-ari ng ating kaluluwa. Wag nyong iboto. Alangan sabihin niyo yun, tanga, bobo. Siyempre, mga politiko yan eh. At nasa iisang grupo sila, alangan magsiraan sila, tanga. Pasensya na po kayo mga kapatid at mga kababayan. Hindi porke naggagalito ako. Siyempre, nandyan na naman yung mga basher natin. Ganyan bang iglesia ni Cristo? Gumaganti? Ang ginagawa ko lang po ay sinasalag po natin itong mga lapastangan na ito sa ating pananampalataya. Ang pagtatanggol ng pananampalataya at pag-ibig sa kapatid, dahil kapatid po natin si Congressman Marcoleta, ay hindi po yung kasalanan kung pinagtatanggol natin ang ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin nagsalita tayo, makasalanan na po tayo. Nagkakasala po tayo kasi tao lang po tayo.
Hindi tayo perpekto kagaya po ng ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Tapos pagka kami rumesbak kami at nagribat kami sa mga ginagawa niyong paninira sa aming pagka-Iglesia ni Cristo, sasabihin niyo masama kami. Ganyan ba kayo? Ganyan ba kayo kabalat sibuyas? Pag kayo ang bumanat, okay lang. Pag kami hindi pwede, makasalanan na kami. O tignan niyo yung mga ibang mga basher diyan. Na bakit daw kami ng mga vlogger na miyembro ng Iglesia ni Cristo nagbablog. Bawal daw sa aming mag-vlog. Ano, pag kayo nag-vlog, okay lang. Na hindi mga Iglesia ni Cristo, pag kami, bawal. At pag sumagot kami sa mga paninira nyo, bawal din. Tapos sasabihin nyo, bawal yan sa aral ng Iglesia ni Cristo. Bawal yan sa aral ng Iglesia ni Cristo. Sumagot sa mga kalaban. Alam nyo ba, mga basher, noong mga unang siglo na mga lingkod ng Panginoong Diyos, mga unang kapatid, di nyo ba alam, ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya? Inibig pa rin sila ng Panginoong Diyos. Nakipaglaban sila sa kanilang pananampalataya. Tinulungan pa sila ng Panginoong Diyos dahil sa pagtatanggol nila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila sumuko. Hindi sila tumalikod. O yan ba ang sasabihin yung kasalanan ang magtanggol sa aming pananampalataya? Tapos sasabihin nyo, wala kayong karapatan para ipagtanggol si Marcoleta. Bakit hindi? Hindi pwede namin ipagtanggol si Congressman Marcoleta kung sinisiraan nyo na. O sige nga. Sige nga mga basher. Sige nga sabihin nyo nga sa amin kung wala kaming karapatan para ipagtanggol si Congressman Marcoleta. Kung idinadamay nyo po, isinasangkot nyo ang pamamahala. Kung ano man po ang naging desisyon ni Congressman Marcoleta, ay wala na pong koneksyon ang pamamahala dyan. Binasbasan lang po si Congressman Marcoleta sa pagtakbo sa politika. Pero lahat ng mga desisyon ni Congressman Marcoleta, wala na pong alam ang pamamahala dyan. Diskarte na po ni Congressman Marcoleta paano po siya mangampanya. Alangan namang magkagrupo sila ni Kibuloy sa PDP Laban. Tapos, pag nagsalita si Marcoleta, sisiraan niya si Kibuloy, di nag-away-away sila doon. Yun ba ang gusto nyong gawin ni Congressman Marcoleta? Awayin niya din si Kibuloy? Di nag-away-away sila doon. Di nasira ang grupo nila. Yan kasi, sa panahon kasi ng kumpanya, sa panahon po ng pangangampanya bilang isang politiko, syempre, pagka-grupo mo, irerespeto mo. Pepanyo Labrador. Ikaw kasi wala kang respeto. Ang nire-respeto mo lang yung nagbabayad sa'yo. Ang nire-respeto mo yung nagbibigay sa'yo ng salapi para kumain ka at ngumaw-ngaw ka. Sige, sabihin mo sa akin kung hindi ka binabayaran. Tapos kung magngaw-ngaw ka, akala mo yung mga binabanatan mo mga kriminal. Tapos pagka binalikan ka, papabiktim ka, ganyan kayo na mga nabola, naloko at na-scam ng taong ito na wanted na. 'Di ba sinampa na ito ng napakaraming mga kaso ng mga kapatid. Hindi lang bumababa ng bundok ito nagtatago ito sa ilalim ng lungga niya Naghukay ito ng napakalaking buta sa ilalim ng lupa para hindi makita. Buti nakakahinga ka dyan. Itry mong lumabas at mamalengke. Ewan ko lang di ka damputin dyan. Ituloy pa natin mga kababayan. Nanggigigil ako kaya po nasa labas ako. Yung aking studio. Pininturahan ko. Maamoy kasi ngayon.
Kaya nasa kotse po tayo. Ituloy pa natin gaano ka bobo ang taong ito. Bubutatain kita, susuplakin kita sa mga katangahan mo. Ngayon, tanggapin mo itong banat namin ng mga vlogger na Iglesia ni Cristo. Kasi yung ginagawa mo, pangit yan. Alam mo, yung mga amo mo, isinusuka ka na, ay ganyan pala yung ano. Siyempre kung ano ang sasabihin mo, yan ang magiging mukha nila. At tingnan mo, kaya sila sinusuka yung mga amo mo. Kasi yung mga vlogger niya, ang bobobo. Hindi gumagamit ng IQ, hindi gumagamit ng talino. Kasi, butangera eh. O tignan mo yung tagapagsalita nila dyan sa presko nila, di ba butangera? Akala mo yung mga kausap niya, mga kriminal, akala mo mga guilty na, mga kasalanan niya, pagka nagsalita siya guilty agad, paparusahan agad, hindi pwedeng maglitis muna kayo? Pag nagsasalita kayo, guilty agad yung tao? Parang ganun ang gusto nilang palabasin eh. Pag nagsalita sila, sila lang ang tama. Pagka nirebat sila, mali na. Mali nang sumagot. O, ituloy pa natin ang kabobohan ng taong ito. Pero bakit ini-endorso niya? Bakit ini-endorso niya? Diba? Gumagamit pa siya ng salitang kasihan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Talagang masasabi mong demonyo yung putang inang Markuletang ito. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Markuleta, putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha? Hindi ka ba tinuruan ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo? Dimuho ka? Ini-endorso mo yung isang rapist? Ha? Tapos sasabihin ni Digonyo, mas matalino ka kaysa sa kanya, putang ina ninyo. Mga tarantado kayo. Mga kiki ng ina ninyo. Ha? O kayo, lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo, ikaw mongoloid kang diputa ka. Hindi mo ba itinuro dito sa membro mong si Marcoleta na si Kibuloy ay isang kulto? Na leader ng isang kultong reliyon? Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ni Marcoleta? Ini-endorso niya yung isang taong rapist, isang taong namolestya, isang taong walang awa kung bumaboy sa mga kababaihan. Anak naman ng teteng. Napaka-desperado mo naman talaga, Marcoleta. Ha? Congressman ka, may pinag-aralan ka, pero siraulo ka. Tarantado ka. Dapat ka lang pagmumurahin kang demonyo ka. Ha? Sarap hampasin ng bangkuyang pagmumukha mong malaking mata mo. Ha? Mga kababayan, ini-endorso, hinihikayat ng isang gagong membro ng Iglesia ni Manalo ang taong bayan na suportahan yung isang manyakis at yung buong team nila PDP wala ng laban. O yan mga kababayan. O tignan nyo kung gaano magmalinis ang taong ito. 'Di ba? Yung sinasabihan niyang rapist, akala mo siya hindi rapist. 'Di ba may kaso ito na rape? May video ito kinasuhan ito ng rape. Tapos sa estapador, magnanakaw, kinasuhan siya ng mga estudyante niya na itinakbo niya yung mga ibinayad sa kanya na martial arts master daw ito, pero ninakaw yung mga pera. Tapos sasabihin niya, bakit ini-endorso ni Congressman Marcoleta si Kibuloy? Diba? Siyempre magkakatim yan, bobo. Pasensya na kayo mga kababayan, kailangan ko lang supalpalin ang taong ito. Isipin mo, murahin niya si Congressman Marcoleta. Kung ano-anong ibinabanat niya, minumura niya ang ka Eduardo Manalo, ang ating pamamahala. O, tapos sasabihin nyo, mananahimik lang kami. Tapos pagka nagsalita kami ang masama. So pag
itong mga ito, nagsalita, okay lang sa inyo. Tuwang-tuwa kayo na binabanatan ang aming pananampalataya. So, ibig sabihin, wala kaming karapatan para magsalita, maipagtanggol ang aming pananampalataya. Ganun ba yon? Syempre, kagrupo niya si Kibuloy. Alangan niya masiraan niya, di nagkawatak-watak sila, tanga, bobo. Sige, sabihin niyo mali po ako. Kailangan bang igalang ang taong ito? Kailangan bang tignan niyo ang pangangatwiran ng taong ito? Isang pagano na kung ano-anong mga sinasabi niya. Sige, kayong mga nabola, naloko at na-scam ng bobo na ito, na wala siyang ginawa kundi akala niya sa sarili niya, napakatalino niya. Binabanatan niya, akala mo mga kriminal, mga makasalanan. Ikaw nga ang ikaw nga ang makasalanan eh. 'Di ba merong nakita sa video na nakulong ka na? Kinulong ka na dati dahil sa possession of illegal drugs, rape, at libel case. Tapos, ano pa? Non-bailable pa itong kinaso sa'yo na, di ba? Yung pagnanakaw mo. Sige. Tapos 2017, kinasuhan ka, nagtatago ka na, ngayon, tapos babanat ka ngayon, nakakala mo yung mga ipinagtatanggol mong amo, sila yung mga matutuwid. Tignan mo itong mga vlogger na ito, pansinin nyo po yung mga vlogger na katsing-katsing mga kababayan. 'Di ba? Pag nagsasalita sila, akala mo mga mabubuti sila. Akala mo sila na yung mga matatalino, sila na yung talagang magagaling. At itong PDP, talagang patuloy nilang sinisiraan. Lalong-lalo na po ang ating kapatid na Congressman Marcoleta. Tignan mo kung paano magmura itong taong ito. Iisa ang ginagamit nilang estratehiya para pabagsakin si Congressman Marcoleta. Naku po, kahit pagsamasamahin yung utak nung kabila na grupo sa utak ni Congressman Marcoleta at itong grupo ng PDP, halos abogado lahat ito. Iharap nyo sa debate. Walang kaalam-alam itong kabila na simpleng batas hindi maintindihan. Simpleng pagpapaliwanag sa West Philippine Sea hindi nila maintindihan. Kung bakit wala naman talagang West Philippine Sea, ipinagpipilitan ito ng kabila na meron. Siyempre, dito sa Pilipinas, ipinangalan. Pero according to the international discussion, wala pong West Philippine Sea kahit saang dictionary at mga encyclopedia. Kahit sa official gazette, wala pong West Philippine Sea. 'Di ba? Kahit ipinagtibay sa Kongreso o kahit saang lehislatibo ang West Philippine Sea na pangalan, kahit may papel dito sa atin, sa international na gazette, wala po talaga. Ngayon, nagagalit kayo na si Congressman Marcoleta ini-endorso si Kibuloy. Kung i-endorso man ni Marcoleta itong si Kibuloy, wala na pong pakialam, wala na pong kinalaman ang pamamahala dyan. Hindi inutusan ng pamamahala si Congressman Marcoleta na i-endorso si Kibuloy. Sariling pag-iisip ni Marcoleta yan. Mga kapatid, i-comment nyo po kung tama po ako. Wala pong kinalaman ng pamamahala dyan. Kung murahin mo ang aming pamamahala, akala mo pinapakain mo eh. Akala mo ikaw yung nagpapakain sa amin eh. Sinong hindi magagalit sa yung bobo ka? Sinong hindi magagalit hinayupak ka?
Di ba ganyan yung mga, ano, mga salita mo? May mga buglat-buglat ka pang nalalaman? O, tingnan mo yung sarili mo. Ikaw ang mukhang buglat. Ikaw ang mukhang inutil. Mukha kang garapata. Mukha kang kuto na malnourished na hindi kumakain. Na tignan mo, yung mata mo, mukha ka ng may sakit. Mukha ka ng ewan na hindi na may paliwanag yung mukha mo. Nagiging mongoloid ka na dyan sa gubat. Di ba ganyan yung mga salita mo? O, pagka niribat ka, iiyak ka. Lalo na yung mga nabola mong mga na-scam mo na mga follower mo na sinasabihan mong pinapadalahan ka ng 80,000 a day, di wow. Di sana nakakabili ka ng bago mong damit. Tignan mo yung damit mo. Hindi ka na nagpapalit. Hindi ka na yata nililigo O mga kababayan, pasensya na po kayo. Siyempre, nakakagalit din itong taong ito. Tao lang po tayo na merong pakiramdam, merong emotion, na pag nagsasalita po itong taong ito, siyempre kami na talagang nagmamahal sa ating pagka-Iglesia ni Cristo, nasasaktan po tayo. Lalong-lalo na pag binabanatan itong si Congressman Marcoleta na isa nating kapatid. Hindi po masama na ipagtanggol si Congressman Marcoleta kung alam naman natin na wala siyang ginagawa. Hindi po masama na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Hindi po masama na ipagtanggol natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Hindi po masama na magkaisa po tayo para mahalin ang mga kapatid. Kagaya ni Congressman Marcoleta. Lalong-lalo na pagka isinasama na nila ang pagka-iglesia niya. Kasi kasama po tayo dyan Di ba? Isa po kasi tayo sa mga katawan, kabahagi ng Iglesia ni Cristo. Si Cristo ang ulo. Si Ka Eduardo Manalo ang namamahala. Siya po ang ating sinusunod sa mga aral ng mga banal. Kagaya nito, lalo kayong magagalit pagka lumabas na yung mga politiko na pagkakaisahan ng Iglesia ni Cristo, malamang. Paano kung sakali isa si Pastor Kibuloy sa pagkaisahan namin? Anong magagawa nyo? Kung ano ang sabihin na pamamahala, kung anong sabihin na pamamahala, yun ang susundin namin. Paano? Kung sakali lang sabihin ng pamamahala, si Pastor Kibuloy ang aming susuportahan at pagkaisahan, may magagawa kayo? Siyempre, kaming mga tunay na mga lingkod ng Iglesia ni Cristo, kaming mga tunay na sumasampalataya, na walang napahamak, walang napariwara, walang naghirap na kapatid sa pagsunod sa pamamahala. Kung ano ang sasabihin ng pamamahala, yun ang aming susundin. Siyempre, magagalit dyan yung mga kung sino-sino mga umaatake sa Iglesia ni Cristo. Sasabihin, bakit nyo susuportahan ang rapist, nagpapakilalang Diyos, nagpapakilalang may-ari ng ating kaluluwa? Bakit nyo susuportahan yan? Siyempre, maraming mga maglulutangan ng mga bash dyan. Anong magagawa nyo kung yan ang pagkasunduhan ng buong Iglesia ni Cristo na pinagtibay ng pamamahala? Wala tayong magagawa dyan. Sila po ang nakakaalam. Sila po ang nakakaalam ng mga rason, ng mga kadahilanan kung ano. Wala po tayong magagawa dyan. Kung ano ang iutos sila, yun po ang aming susundin. Kaya, pasensya na kayo. Yan po ang doktrina namin Ang pagsunod sa pamamahala, yun ang aming susundin. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong taong ito, baka merong mga taong makapanood, baka malihis kayo ng landas, maibang direksyon nyo. Tignan nyo kung paano manira. Yan ba ang pakikinggan natin, mga kapatid, mga kababayan? Kaya salamat po.
Yan na naman ang ating bagong discussion. Sinabi ko na yung mga dahilan kung bakit nabanggit ni Congressman Marcoleta si Kibuloy sa kanyang talumpati. Wala na kayong pakialam kung binanggit niya si Kibuloy na kung ano-anong mga sinasabi niyong kasamaan ni Kibuloy, wala na kami doon. Wala na ring pakialam ang pamamahala doon. Hindi po inutos ang pamamahala na i-endorso ni Congressman Marcoleta si Kibuloy. Baka kasi mamaya sabihin, ay sinabi yan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na i-endorso si Kibuloy. Wala pong ganun, mga kapatid at mga kababayan. Walang ganun. Ano man ang mga hakbang, ano man ang mga pamamaraan, ano man yung mga gusto ni Congressman Marcoleta sa kanyang pangangampanya, wala na pong kinalaman ang Iglesia ni Cristo doon. Wala na pong kinalaman ang pamamahala. Yan lamang po, sana po naliwanagan po yung mga iba dyan, mga basher, mga kapatid. Kung ano man po yung mga sinabi ko, pasensya na po kayo. Nadala lamang po ako ng aking bugso ng damdamin. Siyempre, mga tao lang po tayo. Salamat po sa mga suporta nyo. Sana i-comment nyo po kung saan po kayo, taga saan po kayo, anong lokal po kayo. Sa Amerika kayo, kung saan mang panig ng mundo, i-comment nyo po. Maraming salamat po sa inyong mga suporta sa akin. Sa lahat po ng mga vlogger po ng mga kapatid, suportahan po natin mga kababayan. Shout out ko lang po si Munting Kaalaman. Isa yan sa mga nagtatanggol sa ating pananampalataya. Tinig ng Karunungan, Just Vlog, Michelle Japina, Dreams TV, at sa iba pang mga kapatid natin na mga vlogger na nagtatanggol sa ating pamamahala. I-support natin mga kababayan at mga kapatid. Wala pong masama na ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating pagka-iglesia ni Cristo. Wala pong masama na mahalin natin ang ating pananampalataya, ipagtanggol ang pamamahala na nilagay ng Diyos dito sa lupa, na siyang laging nag-aaruga sa atin at laging itinutulak na palakasin ang ating pananampalataya. Mahalin po natin ang ating pagka-iglesia ni Cristo. Ipagtanggol natin ang pamamahala. Kung maaari po, talagang magsama-sama po tayo dito. Mahalin po natin ang ating pagkahirang, dahil alam po natin sa mga huling araw, Iglesia ni Cristo ang mga hinirang ng Diyos, at talagang nahulaan yan sa banal na Biblia. Salamat po ng marami. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Isang like po, isang share, isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan at mga kapatid. Salamat po ng marami.